I'm looking back, I am so blessed that I began dun sa gano'n. Kasi nung dumarating yung mga bagay sa buhay, alam ko lang, hindi ako pababayaan ni Lord, hindi ako iiwan ni Lord. Nagsi-sway lang yung life ko. Then, nung sinimulan na akong tanggalin yung mga attachment ko, pinutol yung kayabangan ko eh. Kaya, isa-isang paraan ng pagputol ng kayabangan ko, yung nagsi nagsisimula ako sa speaker, binagsak talaga ako ni Lord din, bagsak, pinutol. Pumunta ako sa Bikutan, isang asa ako na merong assignment, nakatira po ako sa Valenzuela, Bikutan, from north to south. And all of a sudden, pagdating ko sa Bikutan, walang prayer meeting. Kailangan kong umuwi, wala na akong pamasahe. Ano, unang tanong ko, bakit gano'n, Lord? Eh, alam mo namang maka-cancel. Bakit hindi mo po ako winaringan agad kung kailan ako nasa Bikutan, tsaka ako tinext, walang prayer meeting. Eh, nahihiya akong magsabi sa driver na wala akong pamasahe. But tinuruan ako ni Lord na magsabi ka. Hindi mo naman kayang lakarin Bikutan to Valenzuela, eh. Magsabi ka. Nung nagsasabi ako, do'n ko natutunan na magpakumbaba at aminin, wala po akong pera, puwede po ba akong makisakay? Eh, pinasakay naman ako. And there are a lot of instances na akala ko pera solusyon, pero tinuro sa'kin ni Lord, humility ang solusyon. Nakikiusap ako, wala akong pambayad sa school ni Angel, nakikiusap ako huwag mag-exam si Angel, wala akong pambayad sa apartment, nakikiusap akong huwag mo na akong paalisin, mapuputulan na ang daming situation na tinuruan ako ni Lord. Hindi yan ang solusyon, yung akala mong pera ang solusyon, hindi. Ang solusyon, humility. Binagsak. There was also an incident sa Hong Kong. Alala ko, this happened many years ago. Pinagmamalaki ko nun. So, sa lahat ng speaker na pumupunta ng Hong Kong, iba ako, special ako. Alam niyo kung bakit? Kasi tumatawid po kami ng Macau, tumatawid kami ng China para ma-extend yung visa namin sa Hong Kong. Ang problema, minsan naghihigpit yung immigration ng China o ng Macau, kaya nahu-hold sa immigration ng mga speaker. Everyone nahu-hold except me. Special ako. Tapos nakapunta pa ako ng Europe, so meron na yung passport ko, meron na visa ng Europe. I think 5 na visa yun. Kaya special ako. Then one day, papunta ako ng Hong Kong. Akalain mo na-hold ako sa immigration, sa airport. Kasi bakit daw ang tagal ko. Then I was explaining to them, sabi sa akin nung ano, hindi, magtatrabaho ka rin. Hindi po ako magtatrabaho. Eh, nakalagay sa'yo speaker eh. Hindi po ako magtatrabaho. And then, nagkamali ako ng salita. Nagkamali ako. Sinabi sa akin, sabi ko dun sa officer, Sir, tignan niyo, may mga visa naman ako ng Europe. Yan din naman ang gagawin ko. Ang sinabi sa akin, I do not care about Europe. This is Hong Kong. Go sit down. Upo ako. Tapos pag-upo ko, pinakita sa akin ng Holy Spirit, ang yabang mo. Hindi ako hinahawakan mo. Ang hinahawakan mo yung visa mo sa Europe. Eh, blessing ko lang naman yun. Hindi mo nakita. Ang dapat mong hawakan ako. Ang yabang mo. Pinagmamalaki mo yung achievement mo, yung nagawa mo. Hindi yan ang kailangan ko. Pakita mo sa kanya na meron kang humility to obey him. Tinawag ulit, DC, 3 oras na po ako rito. Special nga kasi ko. Ako lang ang speaker na muntik airport to airport. Paglapit ko doon sa immigration officer, sabi ko, ang sabi ko, Sir, I am very sorry. I am at your mercy. Pag pinapasok niyo po ako ng Hong Kong, hindi po ako nagsisinungaling, ito po yung gagawin ko. Pero pag hindi niyo po ako pinapasok at umuwi ako, nagpapasalamat po rin po ako dahil binigyan niyo ako ng pagkakataong nandito ako sa inyo. Sabi niya, sige, you sit down, you sit down. Upo ako. And then I was so at peace, knowing that I heard the God and humbled myself. Kapatid, kung minsan may mga pinipili tayo, pero pag binabagsak tayo,
It is not because God is punishing us, but because God is teaching us humility. And humility always leads to obedience. Humility always leads to good character. Remember, brokenness is not a punishment, but it's an opportunity to grow in our relationship with God. Nape-persecute ka? Tignan mo yan, baka tama sila. Baka meron na akong nagagawang mali, kaya hindi na ako blessing. Baka nga nasasaktan ko sila. Brokenness, tapos tatanggalin yung mga attachment natin, yung mga dahon-dahon, doon sa bamboo tinanggal, nagre-react siya. Marami na bang tinanggal na attachment natin? Well, sa'kin yung attachment ko sa material things. Nung nasanay na ako na I live by faith, eh. When I tell you I live by faith, there are times I have nothing, there are times of plenty, but in both times I've learned to thank God. Not because merong answered prayer dun sa mga pangalan, but because I knew at that moment, God is teaching me something. Sa panahon ng kasaganaan, sa panahon ng kakulangan, both ways, God is teaching me something. Attachment. Mga kapatid, let us reflect on that. Hindi po ako magpapakahaba-haba ngayon kasi gusto ko po na itong panahon na 'to, magkaroon po tayo ng panahon talaga on self-reflection. Saan ka nag-i-struggle bitawan kay Lord? Anong attachment ang hirap na hirap kang bitawan? Baka tinatagpas na yan ni Lord. Baka itong panahon na 'to, sinasabi na sa'yo ni Lord, "Let go now, hindi mo yan ikakabuti." I do not know what area of your life God is asking from you. Kanina, ano yung gusto mong isuko? Hindi, ito ngayon, ano yung pinuputol ni Lord sa'yo? At pumapalag-palag tayo. Yung, saan ka palagay mo hina-humble ni Lord and yet something in you is reacting differently. Sabi ko nga sa inyo, kinukuwento ko yun sa akin, eh. Meron, ah, hindi lang material possessions, hindi maaring posisyon, hindi kaya sinasabi ni Lord, ito, iba naman. I really do not know. Kausap ko po si Brother Kiko last weekend. Kilala niya naman po si Brother Kiko, eh. Sabi ko sa kanya, "Brad, 'pag 'di na tayo speaker, willing ka pang mag-serve?" Sabi niya, "Oo naman, eh, saan tayo magse-serve?" Sabi ko sa kanya, "Hindi ba puwedeng tagalinis tayo ng simbahan?" Natawa siya, "Puwede, basta't mag-serve lang." Sabi ko, "Yun, hindi kunwari hindi na tayo puwedeng maging speaker kasi may mga bata na, may mga papalit na, may edad na tayo. Serve pa rin tayo?" "Oo, Brad." Sabi ko, "Good." Kasi paano kung dumating panahon, wala na 'to, hindi na tayo ire-request, di ka na pinupunta sa ganito kasi may edad ka na. Will you? Dapat ako senior, dapat mag-serve pa rin ako, hindi.
tuwang-tuwa ako sa kwentuhan naming dalawa na, "Surprise tayo, Oo, Brad, nagkukuwentuhan kaming dalawa na gano'n. Iisa close friends kaya sabi ko, "Wow, gagawa na lang tayo ng paraan para mag-serve." Kahit nga lang taga-sindi ng kandila, kahit you know, sometimes it is God is asking of us posisyon, desisyon, plano sa buhay, pangarap sa buhay, mga tinatanggal. Ask yourself